Ayan na mga idol, tapos na tong R15. Ayan, nabuo na natin. Napaka-pogi. Ayan, check. Yun o, one click. All goods na. So yun lang ang naging problema niya mga master. Mga master, ito na yung in-overhaul natin na R15M. So ayun yung kaha niya. Yan, R15M yan. So mga master, ang sakit nito is laging nagre-release yung kanyang timing chain. So dahil nakita ko sobrang dami ng aribaba dahil sa napudpud na mga bakal. Ayan o. Yan. So nang mga napudpuran na siya ng bakal, daming aribaba sa loob. Tapos nakita ko parang nagbubuha-buhangin sa loob. So ito mga master, mga ganitong problema kapag nagbubuhangin sa loob, malaki ang tendency dyan na bumarayan sa mga butas na daluyan ng langis. Kaya ang ginawa ko mga master, para isang gawaan lang, tapos malinis na malinis ang loob, biniyak ko na lang yung makina para isang lang talaga, isang babaan lang, goods na lahat. Tapos ang napansin ko pa dito mga master, kaya nagre-release yung kanyang timing chain dahil dito. Bumili tayo ng ito original din to. Okay, lima. Original din itong ikakabit natin. So ito yung luma. Yung luma. Ay, ito ba yan? Ay, ito yung luma. Ito yung luma. Kung mapapansin nyo mga master, yung luma. Yan, itutok mo dito. Yan. Diba yan? Mahigpit yan. Mahigpit ang kapit niyan. So dapat ito, hindi po nagalaw yan or hindi mo dapat nahahatak ng ganun yan. Yan. Napapansin nyo mga master, umaangat pa rin siya kahit na mahigpit na yan. Yan, umaangat. So dapat mga master, yung mga ganito, dapat hindi siya umaangat ng ganyan. Kasi pag umaangat yan mga master, kahit na itulak na ng tensioner yan, may tendency pa rin kumalas yan. At ito naman, ito yung bago. Ito yung bago mga master. Pansinin nyo yung bago. Yan. Higpitan natin. Higpitan din natin. Yan, mapapansin nyo, wala kayong makikita na yan, kahit hilahin natin yan, walang umaangat, walang gumagalaw. Ganyan mga master. So ang naging problema dito mga master is timing chain. So pinalitan natin ng timing chain, binuksan natin yung makina nya. Ang ginawa ko, dahil nakita ko ang dami aribaba sa loob, biniyak ko na lang para malinisan lahat ng bearing. Tulad nito, ayan o, nakikita nyo ba yan? Ayan, pakita mo dito, ayan. Ayan o, ang gaspang ng bearing kasi ang daming aribaba sa loob. So magaspang yung takbo ng bearing. Kaya ang dapat yan mga master is lilinisan natin yan para hindi lumala ang problema. Isa pa dito mga master, meron ako dito na ginawa ng paraan. Ito. Yan. So yung ganito niya mga master is naputol to. Dahil nung nag-release ang timing chain niya, pinilit na i-start. Tinamaan tong pinaka nag-ano sa may compression release. So ang ginawa ko, dahil naputol yung ganito, ginawan ko na lang siya kasi wala akong makita na ganito. So ginawan ko na lang siya ng tatama, nakaganti kasi yan, ganitong posisyon niya, no? So okay na, nagawa naman natin. So goods na yan, wala nang problema dito. Ngayon, isa pa sa mga napansin ko dito, malamang sa malamang nagkaroon na ng issue to dati na pinagawa na to. Kasi ito, ang nangyari dito mga master, binuksan nila to, ginamitan ng puller nang walang tornilyo na nakalagay. Yan, kaya nabusalsal yan. So ibig sabihin, hindi lang talaga ako ang nagbukas nito, meron na nagbukas nito. Kaya pala sobrang hirap tanggalin ng tornilyo, mahirap siya baklasin. Kahit na andito na yung bolt, hindi basta-basta natatanggal, sobrang hirap. Kasi nga nabusalsal na itong pinakadulo niya. Yan. Papakita ko lang dito yung mga pyesa na magkakaproblema para pag napanood to ng may-ari is alam niya kung anong ginawa sa motor niya. Ayun o. Dahil sa mga aribaba ng mga napudpud na lining, kasi lagi itong nalalining, halata naman eh. Ayun o, ito may tama na to. Pero totally, pwede pa naman to kasi hindi naman siya ganun pakalalim. Ayan. Tutukan mo to. Ayan. Yan.
focus mo. Yan. Okay na. Yan. Pero hindi pa naman siya ganun kalalim, kaya pwede pa to. Yun lang ang ano natin dito, lilinisin muna natin ito ng malinis na malinis. Pati mga bearing nito, lilinisin natin ng maigi. Para hindi siya nakakasa. Hindi na ano, hindi ba, para yung ikot na bearing niya is smooth. Yun lang mga master ang ano, ang diskarte sa ganito. Kaya pala nag-release ang time engine ko dati nung dinalabas ito dito hindi umaandar. So kaya nung chinik ko, ang may problema mga master is yung kanyang tensioner. Tapos naputol yung spring. Kaya ngayon lumuwag yung kanyang time engine, doon na nadali. Ang nangyari nung ayaw na mag-start, pinilit na i-start hanggang sa may mga kinainan na. Ayun na yun, yung mga kinain niya ng mga ribapa. Ito yan. Yan halos maubos. Yan. Pero yan, pwede pa naman yan kasi ito na naman yung para sa compression release to. Lalo na sa mga pag umaga, hard medyan para mabuhay niya yung ano, yung compression. Ang silbi kasi ng compression release mga master is para mapalambot niya yung compression. Yun yun. Nire-release niya yung matigas na compression para sa pag-start niya. Yun lang mga master, abangan natin doon kung mamaya pagbubuhin ko, mag-video ulit tayo para makita nyo kung paano mag-simbol. Yun lang. Malinis. So dito ang ginagawa ko dito master, ano ko, iniinit ko muna para pag pinasok yung ano, smoke. Ito, malinis na siya oh. Wala na siyang ano. Swak na swak. Bilis na. Ayan na lang ulit. Tayo na. Ano mga master, tatapos na natin tong R15, so umaandar na to. Okay na. So tahimik naman yung makina niya. Then all goods na lahat mga master. So hindi muna pinabuo ng may-ari kasi sabi may butas daw yung tangke. So siguro ang napansin niya si mga ganito. Ayan, yan. So kasi wala pang mga master ang cover to. Wala pa kasing cover kaya no.
Mga tornilyohan po yan, yung nakikita niya. So yan, bubuhin na lang yan. Antayin lang natin may-ari para may salpak na natin yung kaha. Yan mga idol, tapos na tong R15. Ayan, nabuo na natin. Napaka-pogi. Ayan, check. Yun o, one click. All goods na. So yun lang ang naging problema niya mga master. Malinis na rin yung makina niya. At saka may nagpapa-shoutout pala sa atin dito, si Piolo Pasma. Ayan. What's your up? Okay kayo. Ay, si boss Boss. Shoutout kay boss. At saka shoutout dito sa Sabungiro. Ayos na.